Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat. Sa patuloy po na sumusubaybay itong aming istasyong ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yes, yan, tayo po nagbabalik sa ating pong registration nga po. At salamat po, nagpapauna na po ako ng pagpapasalamat sa lahat po ng sumusubaybay at sa aming pong yung mga suki namin mga subscriber yan na patuloy po na hindi po bumibitiw. Kapit lang. no. Isabihin ko po ay salamat po sapagkat nadadagdagan pa po ang ating pong mga followers nga po sa ating pong sa YouTube nito. At ito nga po ginagamit natin para po sa papahayag ng salita ng Diyos at maging mga awitin na aming pong pinopost ay magagamit din po sa mga simbahan po ninyo. Yun nga po, dahil nga nabanggit ko po yung nagagamit na awitin ay meron na po kaming bagong release na song nga po na nakapost na nga po dyan sa ating pong YouTube channel. Yung pong una po ay yung pong binabalik ko sa iyo. Ganda po ng title, binabalik ko sa iyo sapagkat ang mensahe po nyo ay lahat naman po ng bagay na meron tayo ngayon at maging ating buhay ay dapat ibinabalik natin sa Diyos. Yun po ang mensahe niya. Pakinggan nyo po, napakaganda po nyo at napaka-clear at napakaganda at talagang nagle-level na rin po kami ng konti-onti sa aming pong mga music sounds. Yan. At saka maging po yung nililikha po ng yung lingkod na si Proxbens ay naayos din po natin yung mga mensahe upang mas lalo pong mabless yung tayo pong mga nakakapakinig at magamit po sa simbahan. At yung pong pangalawang song na nag-release na rin po kanina o kanina nga po ay yung pong higit sa sino man. Baka magkamali ako eh. Higit sa sino man. Ay nako, bad ba yan? Yan po napakaganda pong awitin. Medyo konting rock po tayo dyan. At sabi ko nga, why not? Na gumamit tayo ng konting rock na basta sa Panginoon, ang mensahe sa Panginoon. Why not? Kasi ang musika naman, mga kaproks, ito ay galing sa ating Panginoon, di ba? Minsan nagagamit nga lang po sa maling pamamaraan, yung paggamit. Pero kung tutusin, ang musika po ay ito po ay galing po talaga sa ating Diyos. Kahit maanong genre yan, mapabilis, mapa-slow, pinakamabagal pa sabihin natin, o mabilis naman, yung mga rock music, slow rock, mga ganun, love song. So, yan po gift po yan ng ating Panginoon para sa mga tao. Dapat nga lang po nagamitin natin sa tama. But sabi ko nga po, hindi naman po masamang makinig sa ibang mga musika, but pili lang po natin yung mga musika na ating po pinakikinggan. Now, so, especially, pakinggan niyo po ito aming pong ni-release na song na ito. At ito yung magagamit niyo po sa simbahan niyo at maganda rin pong pang-special number sa ating pong simbahan. No? At nga po ay maraming po salamat sa na nagpauna na ng mga nag-views at mga nag-comment na po ay maraming po salamat sa inyo at patuloy niyo pong subaybayan to at I believe ay mabe-bless po kayo sa mga awitin at meron pa pong susunod dyan. Bali, kailangan pong makukompleto po yan yung pong ayang paborit album na amin po ni-release na ikalimang album. Siya po ay ikalimang album po siya. Paborit Pagsamba. Yan, para sakto. Paborit Pagsamba, ikalimang album. Yun. Wow, di ba? Ikalimang album na po kami. So, praise God. Ayun sa tulong at biyaya ng Panginoon. Kaya nabibigay po yung mga awitin yun at galing po yung sa ating Panginoon. So, kaya tayo po ay binebless sa mga paggawa ng likha at paggawa ng mga areglo ng mga musika. Yan. Maraming po salamat din po sa kay Brother Rainier. Yan. Na talagang siya po yung nangunguna sa tagapanguna ng PhilCom. Yan. Shoutout po Kuya Rainier. At sa lahat po ng mga miyembro ng PhilCom ay welcome po kayo na makinig sa aming pong mga music din po. At kayo naman po pwede naman din po kayo magbigay or magpaabot sa amin na pwede natin i-post yan. At hindi po yan kredito sa amin, kundi sa inyo po. Ito po ay ginagamit po ang kalayaan para po tayo po ay makapag-support din po sa ating pong mga kasamahan na manunulat at mga awit. Yon. So, maraming po salamat sa mga nagsusupport since noon pa hanggang ngayon ay patuloy na nagsusupport at
hayaan nyo po na patuloy kaming mag-serve sa inyo sa pamagitan po ng YouTube na to at maging mga awitin na aming pong pinopost. At maging doon din po sa mga Facebook po namin, ay pwede nyo pong silipin ang aming pong mga song din po doon. Kung medyo hindi nyo makita doon sa YouTube, ay pwede naman po sa Facebook namin. At naka-post na rin po yan doon sa mga awitin na yung description yan. Yung po mababasa nyo na po doon. At yung mga awitin po yan ay pwede nyo na pong i-type para makita nyo po yung mga lyrics at chords. At dadalhin kayo doon sa Google para bigay sa inyo yung mga awitin at yung mga chords. Kayo na pong bahala kung ano pong chords o ano po yung mas nararapat sa inyong pagkanta. Kasi po ako po yung musician, kaya batid ko po yon. Kaya welcome po yung bawat isa na kumuha o mawit na aming pong mga awitin. Yon. Tayo nga po ay nagpapasalamat sa patuloy na nagsusupport sa Pilipinas at lahat po ng mga aking pong mga pamangkin, apo, mga kapatid. Yan, shoutout po sa lahat na nagsusupport. Talagang thumbs up ako sa inyo. Talagang napaka-support nyo talaga. Kay Jennifer, salamat. At sa GC Sandbox, yan. At saan pa? Yung pang mga ating po mga OFW na talagang nag-share din ng mga awitin ay ibilis po ang inyo pong mga vlog. Yan. Tayo po open sa lahat. Hindi po tayo nagtatago, naglilihim sa ating pong mga kasama. Especially ito po ay handog namin din po sa mga OFW yung naririto sa Saudi Arabia at maging sa buong mundo na po ay ito po ay open po para sa atin lahat. Ngayon po, kaya ko po nabanggit na napakahalaga ng ating pag-usapan sapagkat ito ay related nga po sa ating pong spiritual, ating pong pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ang topic po natin na ito, paano mo pananatiliin ang pananampalataya mo sa Diyos. Paano nga ho ba, mga kaprox, di ba? Ito minsan nagsasabi ng iba na tayo minsan ng iba nagdidepende doon sa nagsasalita, nagpipreach o tumatayo sa pulpito. May mga pastors, mga evangelize o yung mga tao na tumatayo doon sa stage para magbigay ng salita ng ating Panginoon. Well, actually, that's normal na kailangan tayong makinig at magbase doon sa sinasabi ng Diyos sa Kanya upang tayo po ay mapagpala at ma-maintain natin yung ating pong pananampalataya sa Diyos, di ba? Kaya yung sinasabi na pinipid tayo at kinakain natin yung mga salita ng Diyos na binapasok natin sa ating puso at maging sa ating isipan. So, yun po yun, no? So, but, mayroong mga nakakalungkot na iba ay nagdidepende na rin minsan doon po sa tumatayo sa pulpito. But, sabi ko nga po sa mga dumaan kong mga past topic ay wag po tayo maging ganon. No? Tayo po ay may kalayaan din pong mag-search. Tayo din po ay may kalayaan na magbasa ng Biblia. Tayo po ay may kalayaan na mas laliman pa natin yung ating pagkakilala sa ating Panginoon. Di ba? So, paano? Let's say, ito, paano? Halimbawa lang, nawala si pastor. Nawala yung tigapagpahayag. Nawala yung tigapagsalita. So, magpapatuloy pa ba tayo sa ating pong pananampalataya? Diba? Question minsan yun. Sabi lang isang Kristiyano. So, dapat, bilang tayo ay habang narito sa mundong ito, habang tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, mag-search din tayo, maghanap din tayo ng paraan para mas mag-grow ang ating pong spiritual. No, hindi yung mananatili lang tayo doon lang sa isa na nakapakinig tayo. No? So, ito yung sinasabi ko po in general. Hindi ko po sinasabi to dahil sa huwag tayong dumalo sa simbahan. Ay, bakit gano'n? Sabi ni Proxben, pwede palang hindi dumalo. No. Hindi gano'n po mga kaprox. Kailangan po din nating magkaroon ng fellowship. Kailangan din natin makinig sa mga mas nakauna sa atin at nakakaunawa na ng salita ng Diyos. But, ang sinasabi ko po rito ay huwag kang magdepende doon sa nagsasalita. No. Kailangan mo ring gamitin ang talino mo na binigay ng Diyos at ang puso mo nung paano mo bubuhayin at kikilalanin ang ating Diyos. Ganon. No, huwag kang magdepende sa nagpapahayag sa harapan mo.
Maaaring pagwala yan as temporary. Alam naman natin mga kaprox na temporary lang tayo dito sa mundong ito. Anytime, anywhere, pwede kang kuhanin ng Panginoon. So kung ikaw ay nagdedepende doon at hindi mo sa sarili mo ay hindi ka nagbigay ng panahon para saliksikin ang banal na kasulatan, ay hindi ka rin mananatili sa iyong pananampalataya. Bakit? Kasi pag may dumating na pagsubok, wala, dead, patay, di ba? Isabihin, ito na, ano na pagsubok, di ba? So ibig sabihin, yung pananatili natin sa pananampalataya, dapat yan ay lagi mong nire-refresh. No, hindi lang dahil araw ng Friday, dito po sa Saudi Friday, sa ibang lugar Sunday, sa Pilipinas, hindi po ganon. Na, kailangan dumalo. Bakit? Kasi magsasalita sa ganito. So, paano? Kinabukasan. Kinabukasan, wala namang magsasalita. Hindi ka na magpipid. Di ba? Hindi ganon. Huwag ganon. No, huwag tayo magdepende doon sa tumatayo sa pulpito. Hindi ko sinasabi na huwag tayo dumalo, ha? Kailangan nating dumalo dahil kailangan natin yun. Ang sinasabi ko po ay lalo po nating hanapin yung sumpungin, yung nais ng Diyos para sa atin, para mag-grow ang ating pong pananampalataya. Alala ko po yung si Apostol Pablo na siya po ay nandito sa mundong ito at nangangaral ng salita ng Diyos, ay talaga sinabi niya, natakbo ko na ang dapat kong takbuhin. No, isabihin na ano na niya, narating na niya. Yung bago siya mamatay ay sinabi niya po niya yon. At ang pagkakaunawa ko po doon ay sabihin, narating niya yung pananampalataya niya, andun na, haharap na siya sa Diyos, haharap na siya sa Panginoon. Kaya nga sinasabi niyo sa harapan ng mga tao. Now, so tayo nga po mga kaprox, mga kasis, ay lagi po nating isipin na ang ating Panginoon every day ay lagi nating siyang kausapin. Kilala natin siya maigi. Magpasalamat ka, of course, magpasalamat sa umaga, magpasalamat ka sa lahat ng iyong ginagawa sa iyo, sa trabaho, sa umaga, sa pagkain na binibigay sa iyo, pagtulog mo at ginising ka, kinabukasan, di ba? So, kausapin mo ang ating Diyos para yung faith mo sa Kanya hindi nawawala. Actually, yung faith mo naman, nandiyan na yan eh. Hindi ko lang malaman bakit ng iba, bakit daw nawawala, nanghihina. Dahil pinahihina mo yung pakikipag-usap mo sa Diyos. Di ba? Yun ang nagiging problema sa isang tao. Yung relation mo sa Panginoon nawawala. Dahil minsan nakakain ka na ng trabaho, minsan naiiba na yung schedule mo, imbis na ating ka ng ganito, ay naiiba na pupunta sa iba, di ba? So parang nagiging ano ka na lang na, teka, mabait naman si Lord eh. Saan na lang ako dadalo sa Friday o Sunday? No. Wag ganon. Lagi siya sabi, wag ganon. No, tayo po ay lagi po tayong kahit na nasa bahay ka, magbasa ka ng Biblia. Kahit na nasa bahay ka, manalangin ka. Kahit nasa bahay ka, pilitin mong makausap ang ating Panginoon sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Yun ang napakabuti. At para pagdating mo sa punto na talagang yung faith mo ay sinasabi mong humihina, hindi mo maranasan yun. Yung humihina. Okay? So, tandaan po natin na yung faith po natin, hindi po yan nawawala. Parang ikaw lang siguro ang nawawala. Wow! No? So, tandaan lang din natin na yung ginagawa natin dito sa mundong ito ay panandalian lamang. Kaya dapat, lagi tayo naka-align. Naka-stay tayo sa Panginoon. Huwag tayo mawawala. No? At lagi natin tandaan din po mga kaprox na ang buhay po natin ay, sabi nga sa isang pinikula, ay dumadaan lang. Kailangan pag dumaan ka, meron ng kabuluhan yung pagdaan mo. Okay? Hindi ko naman sinasabi na huwag tayong mag-enjoy. Hindi ko naman sinasabi na huwag tayong pumunta sa mga kasiyahan. Pero merong time ng kasiyahan, meron din time ng pagsamba sa Diyos at may time na kailangan mong kausapin ng ating Panginoon. Okay? So, ang ating pong faith ay hindi po nawawala.
tayo lang po dapat lang po tayo laging magpasalamat, lagi tayong manalangin, lagi po nating isipin na ang ginagawa ng Diyos sa araw-araw nating buhay, yun na po yung napakalaking blessing na ginagawa niya. Yung gisingin ka sa umaga. Tapos hindi mo pa kakausapin ni Lord. Tapos sasabihin mo, nanghihina ka. O, di ba? Hindi ganon. Tapos ayoko na dumalo sa simbahan dahil paulit-ulit na lang si pastor. Hindi ganon. Baka ikaw lang ang nagkakamali sa sarili mo. Suriin mo rin yung sarili mo para makita ng Diyos na karapat-dapat kanyang palaging dalhin doon sa tamang yung mga tama mong mga inaasam sa buhay. Okay? So, yun nga po mga kaprox, ay konti lang pong pag-uusap ang ating pong ginagawa ngayon sapagkat I believe naman tayo po lahat ay aware sa ating pong ginagawang pananampalataya at panatiliin natin na malakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Yun nga, minsan nga pagka dumarating ang pagsubok ay mas lalo tayo kumapit sa Diyos. No, lahat po ay dapat po nating ibigay sa ating Panginoon. Walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya lang. Kaya ako, ay tayo po ay sama-samang manalangin, especially ngayong nga pong mga nanalo na o naluklok na dyan sa Senado, na bago natin mga magiging senador, saka mga party list, ay naway yung pong mga inyo pong sinasabing bata nyo sa social media. Sa pinoromote nyo sila, ipanalangin nyo. Panalangin nyo sila. Hindi yung nanalo sila, okay na yon. That's it, okay na. Bahala na sila, no. Ipanalangin mo dahil ina ngayon ang obligasyon mo. Ipanalangin sila sapagkat pinush mo siya. At ang sinasabi na iba, bakit nanalo sa ganito, bakit nanalo sa ganyan, bakit ganito, ganyan. Wala na pong ganon. Wala nang ganyan. Ipanalangin natin kung sino yung mga nanalo sapagkat may plano ang Diyos sa kanila. Kung bakit sila nilagay doon. At ang sinasabi nila na bakit mayroon ba nagkadayan, walang nagkaroon ng ganon. Bilang isang Kristiyano, ay tayo po ay ilapit natin sa Diyos yung kanilang magiging desisyon at ang kanilang mga sinabi sa stage na ganito gagawin nila ay naway mangyari para sa kabubuti ng ating bayan. At wag na tayo makipagtalo sapagkat ang pagkatalo ay hindi sa ating Panginoon. Ang nais ng Diyos ngayon ay panalangin natin sila ng taimtim para yung mga bagay na hindi nila nagawa ay magawa nila ngayon. At yung mga mali ay maituwid nila. At yung pang mga dapat pang ituwid, maitutuwid pa nila ng maayos para sa ating bayan. Yun lang po. At gaya nga po sabi ko, ay ang pananampalataya nga po ay nasa atin na po yan. Huwag po tayong manghinawang, manalangin, magpasalamat, at patuloy na sabihin natin sa Diyos na ikaw ang aming Diyos na siyang nagbibigay ng lakas at pananampalataya. Okay? So ito po ating pong verse for today. Napakaganda po ang ating pong verse for today ngayon, mga kaprox, sapagkat ito may kaugnayan po sa ating pong pananampalataya. Sabi nga sa Colossus 1 verse 23, pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na nanarinig ninyo. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Ang magandang balitang na ito ay pinahayag sa buong mundo. At ako si Pablo ang naglingkod dito. Yan. Siya po yung nagsasalita, si Apostol Pablo. At sinasabi nga po rito ay maging manatiling tapat, matatag sa pananampalataya. So, isabihin, naranasan na ni Apostol Pablo at napahayag na ni Apostol Pablo ito. So, inuulit-ulit lang sa atin. Diba? Bilang isang Kristiyano. At yung sabi nga po rito, yung pag-asang idinulot ng magandang balita, yung ating po pakikinig sa ating mga pastor, sa ating mga preacher, yun po yun. Kunin natin yung tama at kung nakita nating mali ang kanya pong mga salita, tapon natin yun, huwag natin pasinay, kunin natin yung tama. At yun po ang makakatulong sa ating upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Okay?
So, punta po tayo sa ito pong ating pong quote for today. Ito ang ating pong quote for today. Listen. Ang pananampalataya ay sinisikap din naman at kailangan mong alagaan. Yun. Hindi ito binibigay ng taga-pagsalita, kundi isinasapuso at inaadhika. Upang marating mo ang regalo ng Diyos, yun ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen ako dyan. Amen. So kasi tayo naman ay lahat po tayo ay inaasam na tayo po ay sa huli ay maibigay o marating natin yung goal natin na ating pupuntahan, yung maibigay sa atin yung buhay na walang hanggan, yung kasiyang walang hanggan. No, talagang napakasarap kapag sinabi ng Panginoon sa iyo na talagang well done, sabi niya, na pumasok pa sa akin na aking anak. Di ba? Sarap po yung pakinggan po yung mga kaproks, mga kasis. So, yung sinasabi ko ulit, ay patuloy lang po tayong magbigay at magbahagi ng ating pong pananampalataya. I-share din po natin sa ating pong mga kapatid, mga magulang, yung asawa, yung mga anak. Lagi po yan, lagi nating alalahanin sila na. So, ayun mga kaproks, mga kasis, salamat po muli sa inyong pakikinig. Salamat po sa mixing oras na ito na nakasama niyo po ang inyong lingkod na si Prox Benz. At nawa ay lagi po tayong pagpalain ng Diyos. At shoutout po pala sa akin pong apo na si Rio Bennett Sayon. Yan. Shoutout. Malapit ka na. Makarating dito. Hintay ka lang. So, sa aking anak na si Eunice, shoutout. At maging sa akin pong mga kapatid, lahat po ng mga nagsusupport at patuloy na mahal ko sa buhay, shout out. At suportahan po natin yung aking pong binanggit na si Jennifer, maging si JC Sandbox. Suportahan po natin yan. Napakaganda po ng kanila pong mga talagang may aral. May aral po. At sa lahat po ng OFW, saludo po ako sa inyo. At ang inyong likod ay isa rin pong OFW. Kaya ramdam ko po kung ano po ang inyong pong ginagawa at ginanais po para sa pamilya nyo. Kaya maraming po salamat sa patuloy nyo pong pagsubaybay at abangan nyo po yung mga susunod pa pong aming awitin na lalabas ngayong week na to at patuloy ko yung mag-support sa aming pong istasyon ito pagkat ito po yung aming pong ginagawa para po sa paglilingkod sa ating na Diyos at maging sa inyo po mga kaproks. Yan. Maraming po salamat at patuloy na tayo po ay ingatan, alagaan ng ating Panginoon at magpasalamat tayo sa araw-araw sa biyayang ibinibigay niya sa atin. Sa lahat po na nakikinig at sumusubaybay, ito ang EJMI Online Music Radio. God bless.